Hey guys, welcome to my channel. So, meron tayong papakita, no? I think ito na yung pinaka luma sa aking gun collection. And ito siya, without further ado, Chilean Mauser 1895. So, nung nandito si Charles ng Philippine Ricochet Line last week, pinakita ko sa kanya to, no? Ito ganito yung pinakita ko sa kanya. Ganito, oh. Papakita ko lang yung ano. Ganito. Sabi ko, Charles, meron akong Mauser. And bumili ako ng bolt sa eBay, hindi siya magkasya, hindi siya match. So, hindi siya, itong bolt na to, hindi para dito sa rifle na to. Okay? Tapos sabi ko, nawala na ako ng ganang maghanap ng pyesa kasi namamahalan ako. Sabi ko, pinark ko na lang dyan sa cabinet. Okay, tapos sabi ni Charles, no, ganda-ganda siya, Chilean Mauser, no? 1895. More than 100 years old na 'to. 'Di ba? Sabi niya kung ako may-ari niya, hindi ako titigil hangga't hindi na ako kompleto 'yan. Napaisip naman ako, no? Oo nga naman, siguro sa dami din ng firearms ko, napapabayaan ko yung iba. And then nagpunta kami dun sa Collector's Firearms. Abangan niyo yung video, naka-schedule na 'yon. Yun na siguro pinakamagandang gun store na napuntahan ko sa buong buhay ko. Wala na, hands down. Anyway, doon marami sila mga lumang firearms. For sale din yun, mga yun. No? Anyway, nakakita ko doon ng Chilean Mauser. Sabi ko, aba, meron naman pala, meron din silang display, no? Nakakatuwa naman, no? Pag ikaw collector ka, pride and joy mo na makita, uy, meron akong ganyan. Kasi, di ba, sabi ko nga, no? Pag ikaw nagko-collect, yun yung may pagmamalaki mo. Hindi nga ganun kamahal yung collection mo. Wala nga akong Chris Vector, wala akong IWI Tabor. Pero meron din ako mga baril na malamang wala ka. Parang ganun yun eh. Kasi nga hindi na siya available, no? Hindi naman to ganun kamahal, pero hindi na sila available kasi. Okay, so example nga to, Chilean Mauser in 7mm. Tapos kaya ako to binili kasi ni-reborn nila to. Now it can shoot 308. Yung barrel ginawa nilang 308. So pwede nang gamitin modern cartridge. Ayaw ko kasing bumibili ng mga unique cartridge kasi mahal. Tsaka mahirap maghanap. Since 308, okay. So yun nga, no, wala siyang bolt. Yan, hindi magkasya. Ito. Sabi ko, sige, hahanapan ko. So right after namin umuwi from Collector's Firearms, umorder ako sa eBay, and then nakita ko nito, wow. And then I was keeping my fingers crossed na sabi ko mag-fit na siya. So, ewan ko, pwede ba ipakita to? Yan. Yan, so yun na siya. Cock on closing to eh. Yan, naka-usli yung likod, naka-cock siya. Ito yung safety niya, no? Nagtataka ako, hindi pa ako nagre-research, pasensya na. So, safety siya pag nakataas sa gitna. Pag nandun din sa kabila, safe din. Wala siyang decocker. Tataka lang ako, ba't dalawang position yung safe? Tapos yung fire dito. Anyway, so yun nga, no, nabilang ko siya ng bolt and parang nakakompletuhin siya. Wala siyang rear sight. Napansin ko, oy, wala palang rear sight to. Ibig sabihin, wala siya tong slider. Nagtataka nga doon ako nakatuto pa eh, na itong rear sight niya, may ladder, tawag dito ladder, tapos ito slider. So ito wala tong slider. So sabi ko, naghanap ako, no? Ang mahal na naman. Mahal, sabi ko, ay hindi na ako bibili niyan. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng Argentinian Mauser. Ganito, kompleto, may slider, tsaka, tapos kinuha ko yung slider nito, kinabit ko kagabi, alam ko na madaling araw, nag-fit ako kagabi. No, gumamit akong Dremel para kumasya. And then yan, gumagana na siya. Yan, siguro pang long range nila to. Yan. Magana na. No? So, kompleto na. Nakakatawa naman. Meron akong kompletong Mauser. Yan. So, rear sight siya. Pang long range yun eh. I don't know, long range or hindi naman yata ito nakagapinan ng grenade launcher, no? Pero long range siguro. Anyway, so yan siya, kompleto na yung mouse. Tapos umorder ako sa eBay ng umurahin lang sling, pero leather siya, oh. Galing sa California, galing yung shipping. So ngayon kinabit ko lang. Sabi ko, okay,
Ito na siguro isa sa mga prized possession ko. Kasi nung una binili ko to, hindi tayo pwede magsayaban ng presyo, no? 125 lang. 125 credits. Walang bolt. Tapos tong bolt na to, binili ko 150 credits. Mas mahal pa no, sa baril. Pero, syempre, sama mo pa yung shipping nun. Parang all in all, 300 lang siya. Lahat. No? 300 credits lang siya. Meron ka ng 1895 Mauser bolt. Mauser, Chilean Mauser. Okay? Tapos, ewan ko bakit mahal ang mga Chilean Mauser. Siguro mas collectible siya compared do sa ibang Mauser. Like yung Argentinian Mauser, mas mura yung mga yun eh. German K98 yata, mas mura pa eh. Ito mahal. Pero ito, kahit Chilean to, gawa to sa Berlin. Ayan, nakalagay dyan, no? Factory, Munich, Dusch Public, Berlin. Yan, gawa to sa Berlin, no? Berlin, Germany. So once upon a time, di ba? Yung German kung saan nagpunta, kung saan yung mga sinakop na lugar. Ayan, so I'm a proud owner of a World War I German gun, Chilean Mauser. Tapos ni-rebore nga na pwede na mag-shoot ng modern cartridge. Yun ang maganda. May puputok ko to. And I don't have any doubt na pwede pa itong pumutok. Kasi una-una gawa sa Germany. Alam naman natin yung metallurgy ng mga German guns. Tapos yung engineering ng mga Germans. And then kahit more than 100 years old na to, no? Yung fit and finish pa rin. Kahit magkaiba nga yung bolt ibig sabihin hindi siya naka-serial number para dito Talagang pa rin, yung locking niya, no? Ganda pa rin. Walang kalog, yun na. Pati yung body nito, walang kalog. Everything is tight. Ang hindi ko lang makakompleto rito, ito, bayonet lug to Pag tumitingin ako ng bayonet ng Chilean Mauser, napakamahal. Mas mahal pa dito. No? Kaya sabi ko, wag na. Hindi na ako mag-expect magkaroon ng bayonet to. Masaya na ako as it is. Na ganito siya. Meron siyang gumagana na bolt. Meron siyang gumagana na rear sight. Na pang long range shooting. Tapos, yan lang, leather, bilang ko. Kita nyo yung unang panahon, yung butt pad nila, bakal, talagang pangbasag talaga ng bungo Ngayon, mga butt pads puro rubber, tapos nagrereklamo pa tayo na masakit sa balikat pag pumuputok sila nga. Ibig sabihin, nung unang panahon, mga tao, hardcore bakal yung butt pad Hindi na, talagang pang military Pwede mo talaga to gamiting weapon kahit walang bala No? And then yung type of wood niya, syempre may mga imperfections pero I'm proud dahil walang chip, walang bangas. No, syempre, for a 100-year-old gun, ganyan na itsura niyan. Pero hardwood 'yan. No? Hindi yan basta-basta masisira. No? Matigas. No? Nakakabilib. Nakakatawa naman. Parang sabi ko nga dahil kay Charles na-ignite yung passion ko for MILSRP, military surplus rifles. No? And I'm very proud to own this. So dati nandyan lang yan sa cabinet ko kasi andyan lang sa dito lang nga sa salas kasi non-firing naman to walang bolt pero ngayon this is a complete firearm, talagang tatago ko na siya. Kasi nga I think this is the oldest. Wala na siguro kung mas luma pa dito. Mas matanda pa to dun sa mga Mosin na gun ko Yung Mosin na gun ko parang 1940s, 1930s. Ito 1895. Dalawa yata yung model ng Chilean Mausers 1893 tsaka 1895. Ito yung 1895 version. No? Sabihin bago 20th century ginawa na to. Okay? Kapanahunan ba ni Rizal o bago si Jose Rizal? I don't know. Check the history. Isa pa pala napansin ko, yung design ng rifle na to, open yung niya, dito, yung barrel niya rito sa harap. Open Alala ko yung mga Beretta na open design
Siguro for cooling. Ibig sabihin para lumamig agad yung barrel. Diba? Kasi it's shooting a hot round. 7mm Mauser. Yan, open siya. Pero kompleto pa naman yung wood. Yan, naalo talaga ako dito sa site na to. I'm very proud kasi ako nag-fit kagabi. Nagdi-dremel ako dyan. Makita niyo yung kalat. Yung kalat. Pakita ko yung kalat. Yun. Nag-dremel ako. Malauna madaling araw. Kasi excited ako. Sabi ko, gusto kong maano kung talagang gagana eh. Gumana naman. Yan. So, para sa akin, meron akong kompletong gun. This is a complete gun. Chilean Mauser 1895. Ano pa ba? Sabi ko na. So, probably itong mga ganito, bibenta ko lang ito sa eBay din siguro. Para kahit pa paano makabawas sa expenses. Meron pa rin yan bibili kasi wala na eh. Ano to eh, hindi mo na mabibili to. Yung mga parts nito, brand new. Maski yung mga other versions, wala ka na mabibili. Kaya naghahanap ka na lang talaga sa sa second hand market. And then babalik natin yung yung situation ng gun law sa Pilipinas. Kaya siguro hindi makapag-collect ng ganito kasi yung batas sa Pilipinas, it's not suited for collection, no? Ano ibig sabihin? Kasi kada baril nililisensyahan, kada baril kailangan i-renew mo. And then yun, magastos, maraming bureaucracy, red tape. So kung ikaw bibili nga naman ng baril sa Pilipinas, gusto mo yung magagamit mo na sa range, magagamit mo na pang self-defense, hindi ka bibili ng something na itatago lang like this, no? Pero mind you, mataas ang value ng mga ganito. Kaya lalo ko na-encourage kasi yung nakita ko yung presyo ng Chilean Mauser dun sa collector's firearms na gun store. Ang mahal. Kaya sabi ko, okay. Sulit na rin pala to. No? And mga ganitong bagay, hindi naman to bumababa ang presyo eh. Lalong tumataas as time goes by. Kasi nga nagiging rare. Meaning, wala ka nang mabibili kahit may pera ka pa. No? Yun yung nakaka-excite eh. Na meron kang pag-aari na something na yung iba wala. Kahit may pera sila, kahit gusto nilang bumili, wala silang mabibili. No? Yun yung yung pride of ownership. Okay guys, hopefully nagustuhan niyo ang video na to, no? Chilean Mauser 1895, pinakaluma sa gun collection ko. And yet 1895 pwede pa to iputok. 308. Okay guys, thanks for watching. Bye.